Hey, mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello mga Airsoft, good evening po, no? I just hope na nandyan kayo. Pasensya na po. Medyo late vlog ng aking gagawin ngayon, no? Salamat kay Sir Erwin of Santa Maria, Bulacan. Kasi kumontak siya kanina, meron kaming biglaan coffee ride, no? So, kasi nag-live ako kanina mga ka-airsoft, no, na nagtatanong ako baka meron ka-airsoft dyan na gustong sumama at kasamahan ako sa pag-ride ng big bike, no, kaninang umaga. So, salamat Sir Erwin, no, hindi ko ina-expect yun pero salamat pa rin, napakasarap, no. Nag-enjoy ako, chill ride lang kami mga ka-airsoft, no. Chill ride, 100, 120 lang ang takbuhan. So, napakabilis lang, no? Angeles, Pampanga din, balik na rin, coffee lang, kumbaga, mai-stretch lang natin yung big bike natin. Makahinga lang, di ba? So, ginamit ko kanina yung Kawasaki CH2 ko. So, nakahinga siya. Grabe, no? Nakahinga. Kasi, taon nang hindi nagagamit yon, more than a year nang hindi nagagamit. So, ini-start lang. Alam nyo ba, no? Yung mga big bike ko, for example, yung CH2 ko, no? Binili yon way back 2022. Okay, so 2023, 24, 25, 3 years na siya, no? 3 years na siya. So, ano siya, ang tinakbo niya is nasa 500 kilometer pa lang. Okay? Yung BMW ko na GS 1250 ang tinakbo 60 pa lang. No? Ang pinakamalaki lang ang tinakbo doon is yung pinang Boss Ironman ko, no, na Benelli 650cc. Na adventure bike, ang tinakbo niya is nasa 3,700, no. Siya actually yung pa lang yung pinakamalaking natakbo ng mga big bike ko, no. So, talagang napakadalang kung makapag big bike ngayong panahon na to dahil nga siyempre sa negosyo na rin, sa daming iniisip, madaming inaasikaso, kaya ayun, no. Kaya sa tuwing namimiss ko mag big bike, tumakbo, salamat naman at merong mga willing samahan ako, okay? So, ngayon, ano tayo, no? Before tayo magkwentuhan session, tanungan portion, ito, napakaganda nitong episode na to. Sana samahan nyo ako, sana huwag kayong mawawala, no? Sabi nito, nakakatuwa naman, pinayagan ako ng misis ko, haha, tamang pili ng unit. Tamang pili ng unit. Okay, no? Ayun, kung pinayagan ka na, mag-airsoft ka na, nako po, napakasarap mag-airsoft. Meron lang akong konting payo sa inyo before kong i-introduce to. Yung pag-airsoft, alam nyo ba na mas maganda kung wag nyo itago kay misis nyo. No? Wag nyo itago kay misis nyo, sabihin nyo gusto nyo mag-airsoft, sabihin nyo yung benefits na magagawa nito sa pagkatao ninyo, sabihin nyo yung, di ba? Sabihin niyo, wag nyo itago kasi pag tinago nyo, bandang huli, away pa yan, usapan pa yan sa inyong mag-asawa, no? Huwag nyo itago. Kung gusto nyo mag-airsoft kayo, no? Napakagandang magagawa ng airsoft sa atin, lalo na sa ating mga lalaki, kasi we all know na ang mga lalaki talagang gusto merong baril, di ba? Merong ginagamit na baril. Tapos, kung hindi ka makakapag-airsoft, hindi ka makakagamit nito, parang palagi ka na lang naglalaway, di ba? No, yung kaya mag-airsoft kayo, napakasarap mag-airsoft, no? Huwag nyo itago sa misis nyo, bagkos, isama nyo siya, di ba? Isama nyo siya. Mga airsoft, kung merong gumugulo sa isip mo, kung merong kang gustong malaman, kung merong bagay na gusto mong alamin tungkol sa ating hobby na airsoft, ito na yung tamang pagkakataon. I-comment mo na sa comment section, no? I-comment mo na sa comment section, tapos, i-go natin yan, okay? So, start na muna tayo. Okay, unit ng ating ka-airsoft, Sir Haji Ong of Toledo, Cebu City. Okay, yung unit niya, napakalupit, napakahaba, napakabigat, napakatindi, shotgun. Okay, no? What is good and special about this shotgun?
napakabigat niya. Solid na solid, no? Wala akong shell. Ayun. Okay. This shotgun, kuha muna ako rito. This shotgun is powered by a shell like this. Okay? This is a 30 round shell. Okay? 30 round ang laman nito. Kada putok nito is 3 bala. Okay? Kada putok nito, 3 bala. So, 10 putok ang isang puno nito. Okay? Kada kasamo, merong maloload na 3 bala. Yung 3 bala ang total set. Yung 3 bala ang pupukol doon sa target. Okay, no? Hindi ko lang alam kung ilan ang FPS nito, mga ka-airsoft, kasi 3 bala eh. Hindi kasi pwedeng ma-FPS yung 3 bala, no, dun sa unit natin. Pero tingin ko napakalakas nito, no? Napakalakas nito. It is because, mga ka-airsoft, shotgun to. Literal na 1 cock and 1 shot. Di ba? Literal na isang kasa, kada kasa sa kakapuputok. Okay? Merong kasamang 3 shell pag bumili kayo. Okay? Nasa sa inyo na kung gusto niyo dagdagan. Kung gusto niyo gawing 4, gawing 5, gawing 6, pwede, no? Bibili lang kayo ng separate na shell na ganito. Yan yung itsura nyo. Napakaganda naman talaga eh, di ba? Ngayon, itong unit na to, merong tactical version ito, no? Ito is the classic talaga na version na shotgun, no? Yung tactical version nito is ito meron siyang rail para sa lalagyanan ng scope, no? Pero ito wala siyang rail, talagang literal na isang kasa, isang putok. Napakaganda nito. Alam niyo naman, ang mga bolt action na airsoft is powered by a power spring, no? So, ang pinakapuhunan mo dyan is yung spring. Kaya, kailangan na maging maingat ka sa paggamit, lalo na sa spring, para tumagal yung unit, no? Okay, bolt action to na shotgun, napakaganda. Bihira yung yung bumibili nito. Actually, matagal-tagal kung hindi na i-live to, di ba? Pero ngayon, ila-live ko. Ipapakita ko sa inyo. Napakaganda, oh. Napakalupit. Tignan nyo naman, oh, di ba? Napakahaba, napakatindi, oh, di ba? Yan, yung unit ng ating ka-airsoft, Haji Ong of Toledo, Cebu. Okay, next natin. Ito naman, napakalupit din. Full setup ang gusto ng ating ka-airsoft. Actually, full upgrade na rin po ito. Upgraded na po yung fire control group nito. Okay? Ibig sabihin, yung fire control group nito is, CNC. Ma'am Sally, pasuyo nga yun. No? Alin? Yun yung nasa taas. Yun? Oo. Yung FCG. Yan. Oh, ba't binaba mo pa? Kukunin mo lang. Kunin mo lang, yung isang piraso lang. Ito? Oh, yan lang. Yan, okay. No, upgraded na yung internals nito ng Fire Control Group by Araytech. Ayan, okay. Itong unit na to, ganito kasi, no? Ganito yan, mga airsoft, no? Dahil upgraded to, actually, ang FPS nito nasa 500 plus. Okay? 500 plus, GBBR to, 500 plus ang FPS niya. Ngayon, dahil upgraded na yung bolt. Okay? Normally, ang FPS nito, ng mga ganito, 400 FPS lang to. Tapos, pababa na ng pababa yan, no? Dahil nga ito, upgraded na yung bolt, kailangan na rin nating i-upgrade yung hammer assembly niya. Kumbaga yung fire control group, yung mismong parang trigger assembly, kung tawagin. Pag hindi natin in-upgrade yung trigger assembly, masisira lang rin siya. Kasi sa sobrang lakas nung putok nito, nung hammer nito, dahil nga upgraded, kailangan upgraded na rin to. Yan Yan. Upgraded ang bolt nito. So, reinforced bolt. Kumbaga, siya.
wala kasing nilabas na version 3 nito, no? Pero tayo, dahil nga nag-upgrade tayo, para nang naka-version 3 to. Yung bolt nito is reinforced na, at the same time, high FPS na siya, no? Dito sa Bigman, kung mga GBBR, kaya natin i-upgrade, no? Kaya lang, hindi natin talaga ina-advise yung upgrade kung hindi ka magpapalit ng mismong fire control group niya. Kasi, mabilis mapudpud yung fire control group, lalo na kung alloy. Pero ito is aluminum, CNC steel. Okay? Mabilis mapudpud kung alloy, ha? Pero ito CNC steel na, bakal. Okay? Kaya talagang papakinabangan nyo ng pangmatagalan yung unit. Okay? Ayan, ha? Ayan, makikita nyo naman di ba? Saan yung magnet? May magnet. Ito mga ka-airsoft po, ayan Maya, mapapansin nyo, kung alloy, hindi didikit yung magnet. Okay? Dahil steel na siya, ayan ayan, ayan, di ba? Ayan, CNC steel, bakal na yung fire control group. Okay? Tandaan nyo hindi lahat ng GBBR is naka-CNC steel na. Halos lahat ng GBBR naka-alloy lang. Okay? Alloy lang. Pero dahil nga upgraded to, nasa mataas ng FPS nito, kaya nagpalit tayo ng fire control group na ganito. Okay? Ayan Ayan. Kaya mag-e-enjoy talaga yung bossing natin dito. Alisin ko lang muna to. Ang lamig kasi. Nandito tayo sa aircon, no? So, aray. Okay. Ayaw. So, let's begin. Makikita nyo ito. Ano yung unit na yan, Bigman? This is a WE Scar. No? Ayan, makikita ninyo, full setup na yan. Equipped na yan with a holographic scope na EOTech na color tan. Equipped na rin, sandali okay. Okay. Equipped na rin siya mga ka-airsoft ng lens protector. Ayan diba? Ngayon, equipped na rin siya with a laser. Itong laser na to, yung 10 km radius na laser, yung gumuguhit. Ewan ko lang kung kita nyo sa camera yung guhit pero ito yung gumuguhit. Ayan ayan. Ito yung gumuguhit Hindi ko lang alam kung nakikita nyo yung guhit niya sa camera, pero dito ako kitang-kita ko talaga Ayan. Ako kitang-kita ko yung guhit niya. 10 km radius yan. Plus ito, naka-vertical grip na rin siya rito. Ayan. Ito yung full setup ng unit ng ating ka-airsoft. Ito yung ide-demo and test fire natin in just a while. Okay? Pero syempre, unahin muna natin yung shotgun, yung kanina. Okay? Grabe, ganda Diba? Ganda nito, no? So, ayan yung full setup na request ng ating bossing ka-airsoft. Ito na po, no? So, unahin muna natin yung shotgun. Okay? Ayan. May mga tanong yata rito. Pero sa'yo ko ay semi. Dapat sa'yo na lang nag-order. Ano yun? Order yata sa iba yung asawa. Sino? Asawa ni JP. Mayaan mo, choice naman nila yun. Everyone, kumbaga, everyone merong free will, no? Nasa sa'yo na lang yun. Ngayon, ano yun? Kumbaga, tanggapin mo kung ano yung consequences nun, di ba? Okay, so, good evening, Boss Bigman. Sana hindi mo na lang sinabi sa akin. Okay, no? Isasama ko sa laro. Ano yun? Efren. Ayan, tama yan. Tama yung sinabi mo, Efren. Di ba? Imbis na itago mo kay Mrs., buksan mo yung mundo ng Mrs. mo doon sa hobby natin, di ba? Buksan mo yung mundo niya para, alam mo yun, para, how do you call this? Para, hindi lang ikaw yung masaya, pati siya rin masaya. Di ba? Yan, tama yung ginawa, yung gagawin mo.
isasama mo siya sa laro, no? Okay. Ano to? Sinasabi nito, tatanong ngayon. Boss Big Man, hindi ko mabasa naman. Ako naman magtatanong ngayon. CS Minagor 2011 High Kappa Ops. Hindi katulad ng sayo. Maganda nga ba yun, boss? High Kappa Ops, in order mo. China yan eh. Yan yung pinakawalang kwentang unit. High Kappa 2011 High Kappa Ops by the, kung di ako nagkakamali, by the ENC. Yan yung ikinakalog-kalog ko rito eh. Di ba? Yan yung madalas kong ikalog-kalog dito. Kaya ko kinakalog-kalog yan kasi China yan, napakawalang kwenta niyan. 'Di ba? Pero mga ako cellphone. Pero mga cellphone. Pero muna ako cellphone. Kawawa ka naman. Yun naman ang hirap. Nasa harap mo na yung teacher, actually pini-PM mo pa nga ako eh, 'di ba? Nasa harap mo na yung teacher, sinasabi na sa'yo kung ano yung maganda, sinasabi na sa'yo kung ano yung dapat. Ngayon, pati misis mo, idadamay mo. Anong malay ng misis mo dyan, di ba? No? Anong malay ng misis mo dyan? Sasabihin mo, misis mo umorder? Walang ganun, di ba? Ikaw umorder niyan, matigas lang talaga ulo mo. Di ba? Ba't hindi ako access? Matigas lang talaga ulo mo. Huwag mo na idamay yung misis mo. Kawawa naman yung misis mo, nananahimik. Tapos, di ba? Ice mula kay Ito, panoorin mo, Isang tips and advice mula kay Big Man. Upgraded versus the non-upgraded. Normal sa isang... yan. Yan sinasabi mo, High Kappa Ops, Sa iba ay... kumakalog dahil hindi naka-fix outer barrel. Yan yung High Kappa Ops. China yan. Napakawalang kwenta niyan. Sa Big Man ay naka-fix outer barrel. Mga Karsok, maligurado kayo. Dapat di mo na kinento sa akin kasi naiinis lang ako kasi nagme-message ka pa sa akin, nag-PPM ka pa sa akin, naghahanap ka ng second hand, kesyo nanakawan ka, kesyo may aso ka, kesyo ganon, di ba? Tapos biglang mababalitaan ko, pumunta ka dun sa Ops. Ayan, yan yun, Ops. Na mabibili ninyo sa iba ay kumakalog dahil hindi naka-fix outer barrel. Ayan, diba? Pero ang unit na mabibili. Yan, tapos sasabihin mo pa, misis mo. Nananahimik yung misis mo, Brad, wag mo nang isama, wag mo idamay. Diba? Anong malay ng misis mo dyan? Diba? Ay, nako, hindi ako pinanganak kahapon, JP. Nako. Anyway, tinanong mo ko maganda ba yan? Basura yan. Basura unit yan. Sa totoo lang, no? Okay, so, good evening, Bill. Si Sir Nudge, no? Good evening po sa lahat. Good evening rin po, sir, no? Vincent, boss, location nyo po. Vincent Alcantara, Bulacan po kami, bossing. Okay? Okay, para maglabasan kami ng sama ng loob. Patay tayo dyan, Efren. Magbabarila sila ng misis nila. Maglalabasan ng sama ng loob. Patay tayo dyan. Okay, then... Boss Big Man, paturo kung paano upgrade ng pistol. Yung mura lang. Paturo kung paano mag-upgrade. Hindi kami nagdadamot. Hindi namin kayang ituro yun. Kasi, ang gumagawa nun gunsmith. Tandaan nyo, para maging isang gunsmith, hindi overnight gunsmith ka na. Actually, ang pag-gunsmith continuous learning. Hindi sa nagdadamot kami, pero pag inilabas namin yung upgrading na yun, ang problema, baka hindi nyo magawa ng tama. No? Baka hindi nyo magawa ng tama, magka-problema kayo. Tandaan nyo, konting pagkakamali lang sa mga internals ng baril natin, 1 mm of error lang, hindi nagagana na matino yung baril ninyo. Kumapal lang ng konti yung recoil buffer, hindi na mag-open slide yung unit ninyo. Lumipis ng konti yung recoil buffer, hindi na rin mag-open slide yan. Okay, no? Wag ninyong i-request sa akin na ituro yung pag-upgrade dahil
Kahit anong gawin ninyo. Actually, hindi akong nag-upgrade. Gunsmith ang nag-upgrade, no? Kasama ko yung gunsmith almost every week, almost every day, pero hindi ko matutunan yung pag-upgrade dahil special talent yon ng mga gunsmith. Okay? Hindi nyo kayang papanoorin ninyo, hindi nyo kaya. 100%. Marami nang sumubok, lahat nag-fail. Okay? Yan. Diretso lang pong sagot yan, ha. Wala pong bolaan, no. Hindi ko kayo papaasahin. No. JP, okay na 'yon. Huwag ka na lang mag-comment, huwag ka na lang magsalita. Medyo nawawala ako sa mood pag nagsasalita ka, no. Kasi sa totoo lang, pinakisamahan kita ng maganda, pinakisamahan kita ng gusto. Nagme-message ka, nanggugulo ka sa personal account ko, pero nagre-reply ako sa iyo, di ba? Tapos mababalitaan ko ganyan. Buti pa hindi mo na pinagmalaki, buti pa hindi mo na sinabi. No? Pero okay lang 'yon. Ngayon, danasin mo. Mulat sa pool, matigas ang ulo nitong tao na 'to eh. Itong JPS kanyo na 'to. Ito yung bumili ng John Wick na double bell. Kanino? Sa atin. Ito yung nag-request. Ayaw ko sanang bentahan ng double bell, di ba? Taga saan ba Hindi yan? hindi ka mag-enjoy doon. Taga saan ba yan? Hindi ko alam. No? Kesyo na nakawan daw siya, kesyo nawala yung airsoft niya. Ang daming istorya. Ang daming istorya ang kinikwento niya. Kesyo may aso siya. Kumbaga parang ano lang. No? Di ba? Wala namang bumibili sa atin ng John Wick double bell, kaya lang nag-request ng tao na to, pinagbigyan natin. Di ba? Pasuyo ang John Wick double bell. Ay, nako. May Novritsch SSG-10 ba kayo, boss? Currently, wala kaming stock ngayon yan, no? SSG-10, wala kaming stock ngayon yan. Pero meron kami sa display niyan. Kaya lang wala kaming stock, no? So, ayun. Yung kung tatanungin mo kung yung display pwede ibenta, wag na, boss, kasi meron na kaming inalis na pyesa dun, no? Meron na kaming, ano ba to? How do you call this? Kinahoy. Ayan na. Ganito yung double bell mo, oh. Di ba? Mula sa Paul, matigas ulo mo, di ba? Di ba kinausap pa kita, sabi ko, wag naman yung double bell, kawawa ka naman. Pero matigas ang ulo mo, eh. Ayan, ganito yung double bell mo, di ba? Ayan, oh. Yan. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, hindi naka-fix barrel. Kami lang naman na nag-fix barrel, eh. Oh. Expected mo na hindi naka-fix barrel yan, di ba? Tapos, ganito, ako, asar na asar ako doon sa tao na ipinapasa yung problema sa ibang tao, no? Kahit sa mga tao ko, pag pagkakamali mo, aminin mo. Pag pagkakamali mo, tanggapin mo. Huwag yung pagkakamali mo, isisisi mo sa misis mo. Ako sa mga tao ko, marami akong tao na sisisante. Bakit? Pag nagkamali sila, ituturo yung kasama nila. Command responsibilities. Diba? Nagkamali ka, aminin mo. Sorry, sir. Pasensya na, sir. Ganon. Wag yung iwas pusoy. Ako, ayaw kong makisama. Ito, JP, ha. Di bali nang hindi na lang kita makasama kaysa plastic ka. Di bali nang hindi na lang kita kaysa ginugoyo mo ko, niloloko mo ko. Tandaan mo to, JP. Hindi ako pinanganak kahapon. Kung matalino ka, mas matalino ako sa'yo. Okay? Kaya, bulalas pa lang ng bibig mo, alam ko na, kung tama, bulalas pa lang ng bibig ng isang kausap ko, alam ko na, kung nagbubuhol-buhol na yung sinasabi niya. Okay? Yan. Ganito yun. Mulat sa po naman matigas ang ulo mo eh. Ayan, no? Ayan, o. Ganito yung sa'yo, di ba? Ipinagpalit mo yung ganito. Yan na. Wala na. Wala na akong fit. Wala na akong pit viper. Aray ko.
Pasuyo nga, nasa ng pit viper na itim dito. Dito, tignan mo rito sa harapan. Alam mo na itsura ng pit viper, di ba? Black? Oo. Yan. Yun. Hindi, combat to eh. Sa kamay na lang. Ay, ito ba? Yun, o, di ba? Mulat sa pool, matigas ang ulo mo. Ito yung unit mo, ganito, o. O, ayan, o, di ba? Mulat sa pool, sinasabi ko sa iyo, wag. Baka gusto mo naman, konti na lang i-add mo. Nandun ka na sa fix outer barrel. Di ba? Konti na lang i-add mo eh. O, nandito ka na sa fix outer barrel. Konti na lang i-add mo, nasa full steel ka na. Nasa purong bakal ka na. Oh. Eh yung pinili mo ganito. Oh, di ba? Mulat sa pool, matigas ang ulo mo. Ngayon, ang sa akin lang, Kutya Brad, maging totoo ka, wag mo idamay yung misis mo. Anong alam niya diyan, di ba? Wag tayong magbulahan. Wag tayong magbulahan. Doon lang tayo sa diretso. Maging diretso ka lang, maging totoo ka lang. Magsasama tayo ng matagal. Kilala mo si Alan Villaris? Ang tagal ko ng katropa, katsokara niyan, kausap yan. Never akong ginoyo niyan, no? Ikaw bago ka pa lang, pero feel ko ginogoyo mo na ako ginogoyo mo ako matagal na, no? Wag ganun, Brad, no? Maging totoo ka lang. Maging totoo ka lang sa sarili mo, magkakasama tayo ng matagal. Promise, no? Pero pang kung gogoyoin mo ako, alam ko kasi kagad yan, no? Alam ko kagad yan. Kaya, ako. Okay, sayang, sabi. May no bridge. Ayun, sayang sir, kasi sir, lifetime warranty kami. Kumbaga, pag meron kami ka-airsoft na bumili ng unit, tapos, nangailangan ng pyesa, nagbabaklas kami ng unit, no? Nagbabaklas kami. Pasuyo sino bridge. Para lang maipakita ko sa iyo, no. Baka kasi sabihin mo ginogoyo kita or what, no. Ayan. Dito kasi hindi kami nang gogoyo, no. Sinasabi namin yung totoo ito. Okay? Ay, ano ba hinahanap mo? SSP5 ba? Sorry. Okay, no bridge SSG10. Sorry. Akala ko ang hinahanap mo, no bridge na SSP5 na pistol. Sorry po, sir. My bad. Okay, move on, sir. More on the topic. O, yun. O nga, tama. More on the topic na tayo. Tama, no? Huwag natin pansinin yung mga, bolero ng gogoyo, no? Kutsa, kinakausap mo pa ako sa personal account ko. Tapos gogoyoin mo ako, Brad. Huwag ganon, di ba? Pinakisamahan kita professional kitang hinarap. Dapat suklian mo ng pagiging professional din, di ba? Huwag mo sasabihin sa akin, buti pa sinabi mo yung totoo eh. Big man, bumili ako ng unit kasi ganito, ganon. Pero hindi naka-fix outer bar. Pero huwag mo sasabihin sa akin na bumili yung SME ko, bumili yung misis ko. Damn! Sa lahat ng ayaw ko yung niloloko ko. Ha? Professional ko kayong haharapin, suklian nyo ng pagiging professional din. Isang buhay na saksi si Alan Villaris. Wala siya eh. No? Yan, mulat sa pool yan. Kaya ako binigyan ng airsoft yan. Worth it yung tao eh. Talagang masigasig, talagang matinong tao. No? Binigyan ko ng airsoft yan. Believe me, tanungin mo. Kasi matino. Diba? Siyempre, kailangan mong i-reward din naman yung tao kung nakikita mong matino, di ba? Okay, so let's move on. Grabe. Ganda ng mood ko na, wala. Okay, so this is the unit ng ating ka-airsoft, Haji Ong. Sabi ko nga sa inyo, what is good and special about this unit? Pang long range. Mahaba, malakas. Okay? This literal to the one cup and one shot. Bolt spring. Okay? Bolt spring to.
So, para ka naka-sniper. Sa sniper, isang bala yung lumalabas. Dito, 3. Ito yung shell niya. Itong shell na to, 30 rounds ang malalaman. Kada putok, 3 bala. So, ibig sabihin, itong isang ganito is 10 putok. Okay? So, ito yung unit. Napakaganda, napakalaki mga ka-airsoft. Ay, sorry, naalis. Napakaganda, napakalaki at higit sa lahat, napakabigat. Okay, lumawang yung screw Okay, napakaganda, napakalaki at napakabigat. Paano to? Lumawang yung screw. So, ano bang access nito? Wala naman. Tingin nga akong screw nito. Malaki, maliit. Maliit lang. Hindi, sige, mamaya na, after the ride. Ayun, no? Malakas, expected mo na malakas, no? Pero pasensya na kayo, hindi ko siya pwedeng isalang sa chrono. The last time na nag-chrono ko nito, nasira yung chrono ko kasi 3 bala yung lumalabas. Scattered siya sabog no? Hindi katulad, bali ang bala kasi nito is 3 ang lumalabas. So, merong isang panggitna, meron 2 panggilid. Parang ganyan ang itsura niya mga ka-airsoft. Pag lumabas siya, pag ganyan, no? Yan, 3 bala ang lalabas, 3 bala ang lilipad, ganyan. So, pwedeng masira yung chrono ko. Pag isinubo ko tong barrel doon sa mismong chrono. Pagpasensyahan nyo na, no? Pero, itong unit na to is nasa kulang-kulang 450 FPS. Ganon kalakas to, no? Imaginein mo 3 bala na 450. Kung yan, single lang na bala yan, malakas yan, na nagsi-600 to. Nagpa 580 to 600. Pero kung 3 bala, 450, yung nasa gitna, then, let's say, baka mga tig 400 lang yung 2 nasa gilid. Okay? So, itong unit na to, napakaganda. Hindi siya magazine type, hindi rin siya teka-teka type. Okay? Shell type siya. Okay? Para malagay mo yung shell dito. To. I-access mo lang to, ibababa mo to, itong button, ayun. Okay na. Ngayon, sige. Less maintenance to, itong unit na to. Walang battery, walang gas. Power spring. Alagaan mo lang yung power spring. Paano ba mapapanatiling maganda ang performance ng power spring? Huwag mong iiwanang nakakasa. Okay? Pag iniwan mo nakakasa, hihina yan. Ngayon, para malagyan natin yung shell, kailangan mo ng reloader. Itutusok mo, ipump mo. Ayun. Ayan. Reloader, ipump mo. 30 rounds, makakarga dyan. Di ko na pupunuin. Masyadong madami yon. Okay, then ito, ipapasok mo dito. Ayan dito sa ilalim. Bubuksan mo to, ipapasok mo, isusubo mo. Parang literal na nagpapasok ka sa tunay. Ang sarap, no? Feel na feel mo. Then, tama ba ako? Ayun. Tama. Ipapasok mo din. Ibababa mo. Okay? After that, tama ba ako? Tama ba akong pagkakapasok? Then, sasara mo. Yun. Yun na yun. No? Tapos, literal, mga ka-airsoft. Alisin ko muna to. Okay. Yan. Literal na isang kasa isang putok. Ayan siya, oh. Kasa natin. Ito. Para hindi ka mahirapan nga pala. Kasi mahaba to. Itong buttstock, ilagay mo sa chest mo. Ayan. Ayan, nakahawak ka rito. Okay. Kasa. Hatak. Balik mo. Okay, then, firing tayo. Kutsang haba. Ay, nakasave. Sorry. Nakasave. Ayun. Ano ba? Ayun. Firing! Kutsang lakas, ha? Grabe! Hindi ko gano'n na itutok. Shit! Mga ka-airsoft, pakita ko lang sa inyo. Pakita ko sa inyo yung damage. Ayan o. Diyan, muntik na. Ang tigas nito, aluminum to ha. Aluminum to. Ayan o. Grabe. What if balat ng tao yan? No? Ayan. Okay. Sakit nun ha. Grabe yun ha.
Hindi ko gaano na itutok eh. Ang haba kasi. Okay, firing ulit. Firing. Kasa ulit natin. Oh, ang grabe oh. Babounce back. Mas maganda yan kaysa DSR. Yun, sarap no? Baka naman pwede kong i-chrono. Isa lang ang ilalagay ko. Tignan natin ha. Sige. Subukan ko, instead of 3, isa lang ilalagay ko ha. Tignan ko. Isang bala lang para makita natin yung result ng chrono. Ayan, nilagyan ko isa lang, okay? Load natin. Hindi ko lang alam kung mag-work siya ng mahusay. Kasi isa nga lang. Okay. Chrono! Loss. Hindi naka-on. Ayun. Okay. Chrono! Wala? Wala. Hindi pwede mga ka-airsoft. Isa pa. Hindi pwede i-chrono. Walang result. Yan. Chrono! Saan ba lumalabas ang dito? Dito sa taas, di ba? Wala talaga? Hindi siya pwede i-chrono. Visit, ba't ganun? Nakakainis. Dali. Baka merong ayusan ng half-up rubber to. Actually, hindi ko pa rin kasi gano'n na-explore to. Pagpasensyahan nyo na ako, no? Hindi ko pa rin gano'n to na-explore kasi, yun nga, saan ba ang adjustment ng half-up rubber nito? Wala akong wala akong idea kung saan ina-adjust yung half-up rubber niya. Pero yun nga, sorry no, hindi ko siya ma-ikrono. Hindi ko alam kung paano ikrono to. Okay? So ito yung unit natin ka-airsoft, Haji Ong of Toledo, Cebu. So sir, bali bibigyan kita ng 3 pirasong ganito no, para meron kang shell na pampalit-palit no. It's just that ito kasi, kung mapapansin mo to, 6 merong holster yung shell niya. Okay, ito kasi walang holster to no. So, pag ganito, ito ang kasama nito, kita sa camera to. Yan, ang kasama nito 6 na shell. So, ito talaga ang kasama isa lang. Pero bibigyan kita ng 3 piraso. Bali total of 3 ang shell na ipapadala ko, no. Dapat isa lang bossing pero gagawin kong 3. Okay? So, bigyan mo na lang siya ha. Then yung freebies. Okay. So ito po yung unit mo, Haji Ong of Toledo, Cebu. For packing and for shipping. Bossing, mahaba po ito. Ngayon po, meron po akong request sa'yo. Since mahaba to, pag i-unbox mo po ito, make sure na i-check mo muna, no? Yung quality ng packaging o nung box, no? Baka kasi inapakan or nabali. Mahaba kasi to. Tapos, how do you call this? I-video mo yung unboxing mo, okay? Para makita natin kung halimbawa, pagkabukas mo may problema, 'di ba? Para meron kang ring ebidensya, ha? Kasi baka biglang pagdating sa iyo kahit tampered, bubuksan mo na agad o kaya kahit warak-warak yung box, bubuksan mo. Wag, kailangan bago mo buksan, habang binubuksan mo, i-video mo. Okay? Para may ebidensya ka, bossing. Sir Haji Ong of Toledo, Cebu. Ito na po yung unit mo, sir. Maraming salamat sa tiwala. Maraming salamat po sa iyo. Next unit natin for the main event. Okay, no? Pasuyo itong yung SSG. Okay. And now, for the main event, no? Ito yung unit ng ating ka-airsoft. Request to, no? Actually, matagal na niyan dinownan to. Nag-down na siya rito ng matagal na. Pero, ngayon lang siya nag-go. Parang mga nasa 2 weeks nang naka-reserve tong unit na to, no? Kasi, very limited edition lang to. Hindi naman kasi
kumbaga hindi natin masasabing M4 system, no, yung loob niya. Actually yung mga in-upgrade nga natin na fire control group, nasa na rito ito. Yung mga in-upgrade natin na fire control group hindi pang M4, pang ano talaga to, pang SCAR talaga. RA Steel Trigger Assembly for ayan, pang SCAR talaga to, no? So, para dito talaga, okay, no? Kumbaga magkaiba sila ng system ng M4, patabi na to, Ma'am Sally, baka mawaglit, no? Okay, mga ka-airsoft, itong unit na to, itong unit na nakikita nyo, is upgraded to ng fine-tuning, trigger job, hop-up rubber, bolt, okay, bolt ang upgrade dito, at saka yung fire control group niya. Ibig sabihin, yung trigger assembly niya is full steel na. Hindi na po siya ordinaryong alloy lamang. Okay? Full steel CNC. Oh, yan. Full steel CNC, ha? So, napakaganda ng laman loob nito. Bagay na bagay dun sa upgrade na ginawa sa kanya. Okay? So, let's start. Okay. Ang karga niya, ay makikita nyo. Kanina sinabi ko na, merong laser na 10 km radius. Ayan, makikita nyo. Gumuguhit yan, ha? Gumuguhit yan. Ayan, no? Yan, talagang gumuguhit yan. Masakit sa mata yan. Masakit sa mata to, Sir Matt Bautista of Lawag, Ilocos, no? Masakit sa mata to, iwasan lang po natin maitutok sa mata. Mainit, masakit, temporary blindness ang mangyayari, no? Dun sa tatamaan niya, okay? Equipped na siya with a 10 km radius na laser. Green yan, ha? Hindi red. Tapos, naka-equip na rin siya with a lens protector. Okay, then naka-equip na siya with a holographic scope, then naka-vertical grip. Actually, ito at saka ito free ko lang. No? Free ko lang. So, ang binili ni Sir is ito at saka ito. Okay? So, itong unit na to napakaganda. Full metal mula ulo hanggang baba. Without the magazine, ang timbang niya. Okay, no? Nasa na ba na aking timbangan? Para lang may idea tayo. Without the magazine and air, ang timbang niya, gamit tayo ng something ngayon para makuha natin yung eksakto. Ayun, okay? Mga airsoft, ang timbang niya is, without the magazine niya na, tumutumbay. Ang timbang po niya is 1.8 kilo. So, kulang-kulang 2 kilo. Wala pang magazine, wala pang air, wala pang bibis. Pag kumpleto na yan, most probably, titimbang yan ng 2 kilo. May bit-bit kang 2 kilong rifle, no? So, itong unit na to, napakalupit, lalo na kung magmamay-ari ay bata-bata. Pero kung ang magmamay-ari nito is senior, medyo hindi ko mare-recommend. Kasi bakit? Napakabigat nito. Ito yung unit na pahirap eh. Ito yung unit na talagang isinusumpa ko. Bakit? This is a SCAR. Napakabigat na unit na SCAR. Solid, no? Para siyang HK416. Napakatindi, napaka-solid, no? Ay, makikita niyo siya. Yan. Dark earth color. Equipped siya with single fire and rapid fire. Ngayon, syempre, ang gusto ng karamihan, i-chrono natin siya. Di ba? I-chrono natin siya para maglagay lang tayong 0.20 para makita ninyo yung results, makita ninyo kung gaano siya kaganda. Okay? Okay, this unit comes with a special type of reloader. Nasaan na yung reloading stick dito? Pahingin nga po. Meron ba ito? Yun, special type of reloader. This is a reloading stick. Actually, kung ganito lang ang gamit ninyo, mahihirapan kayong magpasok ng bala doon sa magazine. Mahirap siya. Mahigpit. Okay? So, one full rounds of this magazine, ang GBBR, is 30 rounds only. Hindi siya katulad ng mga rifle na 300 rounds. Ito, 30 rounds only. Okay? Ngayon, kunin natin yung reloading stick. Siyempre, maglagay tayo ng bala. Merong guhit yan. 5, 10, 15. Pag nandito na sa guhit, ibig sabihin, 15 BBs. Kaya lang, sobra ng 3. So, 18 BBs to. Okay? Ngayon, itutusok natin dito sa ibabaw. Ganyan.
Then, ipupush natin using this push rod. That's it. Naipasok natin. Ganun pa, punuin natin, no? So, 30 rounds ang maximum nito eh. Okay? Okay, ayan. Ayan na. Then, push ulit natin. Okay? Yun. Ay, kapon. O, di okay lang, no? So, free na rin po ito. Kasama po ito, ha? Okay? So, dire-diretso tayo. Okay? Shout out, Iyayay. Shotgun, Yayay, no? Okay, then... AJ Gabon is watching. Parang may kilala akong Gabon, no? Na parang friend ko siya, no? AJ Gabon is watching, no? Okay, so... Start tayo mga ka-airsoft ha. Kunin natin yung unit. Whatever the result po, pagpasensyahan nyo na. Pengi akong video. Paano sa akin? Hindi. Video lang. Ano lang. Cellphone lang. Kasi ngayon lang ako magko-corona nito eh. Video mo. Video mo. Ang lamig. Grabe. Dali, i-blower ko lang to. Ang lamig mga ka-airsoft. Grabe. Ang lamig ng magazine. Kainis. Dito ka. Bakit siya? Shoutout muna tayo. Sir, ask nga kung pwede po sa installment. Currently wala kami installment ngayon. Pero meron kami ng mga nakaraan. Pero sa ngayon wala muna, no? Nasa gunban period kasi tayo eh, no? Pero ayun. Pa-shout out, boss, sabi ni John Jester Harina Rodel. Hello po, Sir John Jester. Good evening. Hope you enjoy your stay sa amin. Yung panonood mo sa amin, no? Bakit parang yun? Okay? So, ngayon, mga airsoft, i-video mo ako dito eh. Tutok mo. Akin na yan, yung result. Papakita ko muna dito. Sige. OIW Scar, upgraded bolt, reinforced bolt, at saka upgraded na po yung fire control group. Testing natin, chrono natin. Kasa, ready to fire. Single fire. 539. 530. Ba't kasi lumiit na ganyan? Ba't ganyan yan lumiit? Ano nangyari? Ganito ba talaga? Napindot na siguro. Yan. Firing. Okay na yan. Pakita mo. 5:17. 5:17. Mga airsoft, nung yung unang punto, pasensya na kayo, hindi na ipakita, no? Pero 539. Pakita mo yung video. Ikaw magpakita, Luke. Pakibilis. New Scar, upgraded bolt, reinforced bolt, at saka upgraded na po yung fire control group. Testing natin, chrono natin. Kasa, ready to fire. Single fire. 539. 530. 530. Okay. Okay na. Ba't kasi lumit? Ayan na. Okay. Linis, awa kami yung cellphone ni Mama. Linisan mo. Video mo. Look, pag nagbibideo ka, wag ganun kalikot. I-stay mo lang na ano. Ang likot ng video mo, grabe. Okay. Go. Sige. WE Scar. Kasa. Ready to fire. Single fire. Ay, wala na. Sorry. Wala tayong gas.
Sandali. Ano ba yung sasabihin ko? Pengi ako ng ano muna, ng 14? gas na, hindi, sige Gabi, sorry. Wala akong gas kasi rito na 14. By the way mga ka-airsoft, no, ang gas kasi nito is 14 kg. Hindi, wag na. Sige, 12 na lang. Wala tayong magagawa. Ang lalamig ng gas eh. May 12 ka rin. Meron na rito. No? Yun. Ang ginagamit dito is 14 kg. 12 lang ang meron ako. Tsagain na natin to. Upside down, then press down. 1, 2, 3. Okay. Mas maraming malalaman to, no? Mas marami siya kaya dapat ano natin, hindi siya pwedeng 2 seconds kasi rifle to. Syempre, pag rifle, mas malakas siyang consumption compare sa pistol. Okay? Puno na naman ng bala. Okay? Go. W Scar, upgraded bolt, upgraded fire control group, kasa, ready to fire. Firing! Rapid fire. Single fire. Grabe, lakas na recoil. Okay. Open bolt. Makikita niyo yan, no? Yung bolt niya nandyan, no? Bakit? Ba't nag-open bolt? Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the bolt. Ito yun. Press nyo lang to. Okay, then, press the hammer by pressing the trigger. Yun. Okay na? So, napakasarap ng unit. Grabe. Grabe yung recoil. Grabe yung kalog ng katawan ko, no? Napakalupit ng unit. Pero, syempre, kahit masarap yung unit, kahit malupit, kailangan proper pa rin yung paggamit natin. Okay? Kahit gano'n ka high-end, kailangan learn how to manage pa rin, no? Hindi porket may rapid fire may naka-rapid ka. Single fire, then once in a while mag-rapid ka, pwede naman. Pero wag naman yung totally babad sa rapid kasi kawawa yung unit, no? Kahit ano sabihin natin, kahit anong upgrade ang gawin natin, syempre iba pa rin talaga yung, kumbaga hindi natin siya pwede ikumpara sa tunay. Talagang mas matigas pa rin yung materials na ginamit sa tunay kumpara mo sa mga rifle natin na ganito, no? Pero one thing is for sure, mag-e-enjoy yung gagamit ito kasi napakataas ng FPS. Okay? So, upgraded siya, kaya siya ganon. Ngayon, kung yung unit hindi upgraded, nasa 400 FPS lang. Pero dahil upgraded nga, naka-power bolt, kaya tumutungtong ng 539 FPS. 539 FPS, bossing! Matt Bautista of Lawag, Ilocos Norte. Ito po yung unit mo for packing and for shipping na po natin. Okay? So, dako na tayo sa inaasahan natin, no? Siguro mas maganda to i-dismantle. Pakitawag si Luca, pakalas mo na yan, no? Okay, so kwentuhan session, tanungan portion po tayo mga ka-airsoft, no? Daos natin to sandali kasi tambak na yung mga nagtatanong sa atin, no? Ang dami na no? So, ganda, nagre-recoil, sarap siguro niyan, sabi ni Ramil Pelara. Yes sir, masarap po talaga yung unit na may recoil. Pero kasi may downside din, di ba? Ganito kasi, no? Ganito. Sa akin, on my part, actually ako, sa totoo lang, no, guys, I will tell you honestly, ayaw ko yung recoil, no? Kasi yung recoil sa rifle, actually nawawala sa focus eh. Nakakawala sa focus kasi, pak, di ba? Nakakawala siya sa focus. Pero, siguro maaaral din, no? It's just that I'm not a fan of rapid fire. I'm not a fan of rifle na may recoil. I'm not a fan of GBBR, no? Hindi ko sinasabing pangit siya. Kaya lang, kailangan makapag-adjust ka para hindi sayang yung mga bala at yung mga gas na ginagamit mo, no? We all know na gas type siya. So, maya't maya, nagre-reload ka ng gas. Medyo may kalakasan din siya sa gas, no? Pero kung may pambili ka naman, hindi mo naman ramdam yun. Kaya lang, it's just that nilalagay ko yung sarili ko bilang isang player. Hindi lahat ng player kasi medyo maluwag.
Di ba? Lalo na ngayon, itong panahon na to, medyo gipit-gipit rin talaga ang mga player. Actually, ako, ang mga client ko ngayon is yung mga, sa totoo lang, yung mga big time client, yung mga old client ko, no? Pero yung mga new client, puro toxic nga yung mga, yung mga mostly, di ba? Puro toxic, ganon. Kaya, yun, no? Kumbaga, hindi afford ng karamihan yung bili ka ng bili ng gas, no? For me, mas effective pa rin yung AEG, no? Maraming parts, pero may mga tao talagang gusto pa rin yung GBBR, di ba? Sa bagay, kanya-kanya tayong taste. Sabi ko nga kanina, di ba? Everyone merong free will, di ba? May free will tayo, pwede tayong pumili, GBBR or AEG, depende sa lifestyle mo, depende sa kakayanan mo, di ba? Mahirap naman kasi pipili ka ng GBBR. Bandang uli, hindi ka makabili ng gas para magamit mo siya kasi medyo, ang gas kasi binibili, di ba? Compare mo sa AEG na mas malakas, di hama, kaysa sa GBBR, is battery operated, rechargeable. Naubusan ka ng battery, i-charge mo lang siya parang cellphone, di ba? Pero sa gas, kailangan lagi kang may reservang gas. Kasi, pag wala ka ng gas, hindi mo siya magagamit talaga. Kasi, hindi ka naman pwede magpa-refill. Hindi siya nare-refill. Okay? Disposable po yung canister ng mga GBBR. Okay? Ayun. Saan na ba? Bago ako makaipon, pambili sa'yo, sir, manood na lang muna ako sa'yo para may mga... Tama po yan. Tama pong desisyon yan. Napakaganda niyan, no? Ramil Pelara Baloyo. Nood ka muna para soon. Diba? Pag may airsoft ka na, alam mo na yung proper, alam mo na yung tama mong gagawin. Tama po yan, no? Boss Big Man, any guide or idea po sa pag-align ng rear sight? Rear sight, Jules Cedric Santos, rear sight ng what is specific unit? Pistol or rifle, then what model? Ayan, para masagot natin na mahusay, no? Pakikompleto po yung detalye, pakisabi kung anong unit, no? Pwede ba i-fix barrel ang Glock 34 4 series? Ang tanong, yes. Ang tanong, sino nagpi-fix barrel? Big Man. Wala kang mabibiling fix barrel niyan. Dito lang sa Big Man. Papakita ko sa'yo. Sarap yung mga stock ko. Bakit hindi ko makita? Ayun. Okay. Sabi, Glock fix outer barrel. Wala kang makikita nito, boss. Big Man lang. Okay. Ayan, ha. Slatted. Ayan. Stainless steel. Glock fix outer barrel. Ayan, ha. Ayan, ha. Dito lang yan, meron yan, no? Kung sa amin mo binili yung unit mo, naka-fix outer barrel yan. Pero since nagtatanong ka sa amin, malamang sa malamang hindi mo sa amin binili. Kaya hindi naka-fix outer barrel yan. Pero kung sa amin, free lang ang pa-fix outer barrel. Okay? Saan na tayo? Yun. Pistol Boss SRC MK1 Elite. Okay. Naka-bomber sight yan. Actually, naka ano yan, Bossing, ang rear sight niyan is na-adjust mo up and down. Pero hindi mo ma-adjust left and right. Actually, yung angle na binibigay mo sa barrel, ganito, no? Halimbawa, yan, bumabaril ka. Okay, bumabaril ka. Minsan, hindi mo napapansin, yung angle, ayan, on top view tayo, yung angle na binibigay mo sa barrel, naka-kanan ka pala or nakakaliwa ka. No? Actually, hindi na-adjust ng left and right yan. Up and down na-adjust yan, no? Na-i-adjust, pero left and right hindi. Ngayon, merong mali sa pag-target mo. Kaya ganun. Kaya hindi mo makuha yung tamang sight. Pero kung yan, sa amin mo binili, nakakalibrate yan, bossing. Kasi kasama sa ano yun sa fine-tuning and trigger job yun yung pagkakalibrate ng target Kasama yun. Kaya kung yan, hindi ka makatama, maybe there is something wrong with
yung posture mo, yung paghawak mo ng barel. 'Di ba? Yung paghawak mo ng barel, merong mali, kaya hindi mo siguro maitama. Aralin mo lang, boss, pero naka-fine tuning and trigger job yan, medyo nai-imposible yan ako. Ha? Actually, 150 client ng SRC MK1 Elite, si bossing pa lang ang nagtatanong, no? Yung kung paano i-align yung rear sight, di ba? Kasi bossing naka-ano po yan, naka-align na po yan. Actually, naka-ano yan eh, naka-zero yan, no? Zero, naka-zero yan. Ngayon, kung gusto mong i-12 o'clock, i-adjust mo lang yung rear sight mo, 12 o'clock or 6 o'clock, yun. Pero hindi pwedeng i-adjust yan ng left and right. Okay, ikaw mag-a-adjust based dun sa paghawak mo, boss. No? Okay, so... Nasaan na ba ako? Okay. Boss Big Man. Magdaan ako. Sino to? Boss Big Man, pwede mag-down ako para di ko magastos. PM mo na nga lang yan si Sir Rudolph. Gusto yatang kumuha pero hindi ko alam kung gusto niya yung installment or what, no? O sige, buksan kaya natin installment. Gusto mo? Ma'am Sally? Buksan natin? Bahala ka. O sige, buksan natin layaway installment. Sino yung mga gusto dyan? Para makatulong tayo sa ka-airsoft. O, ito. I formally declare Philippines under layaway installment program and the under martial law, no? Hindi, ayun, sige. Yung gusto mag-layaway installment plan, sige, buksan natin. No, paano gagawin nyo sa layaway installment plan? Pili kayo ng unit, okay? Pagka-pili nyo ng unit, so, ipatotal nyo. Lahat na, patotal nyo na, then hulugan ninyo. Then, makukuha ninyo yung unit ninyo pag napuno na ninyo yung hulog, no? Halimbawa, meron kang Monday, meron kang 500, hulog mo, i-Gcash mo. 'Di ba? Wednesday nagkaroon ka ng wag naman 200 kasi yung pagod mo, sayang, 'di ba? Magka-cash in ka 7-Eleven, mamamasahe ka or mapapagod ka, 'di ba? At least lowest 500, Ma'am Sally, okay sa'yo? Oo. 'Di ba? Lowest 500, no? Halimbawa, Sabado. Baka mamaya meron na tag-100. Walang tig-100. Halimbawa, Sabado, meron kang 1,000, hulog mo. Pagdating ng Lunes, naka-racket ka, meron kang 500, hulog mo. Hanggang sa mapunuan mo. Then kunin mo yung unit mo. Okay? Baka yan, Oh, tatagal. nice installment, TY talaga. Okay, ayan ha. Limited slot lang, hindi para sa lahat. Kumbaga konti lang para hindi gano'ng magulang si Ma'am Sally, no? Ayan, Redimer, share done, sabi niya, Redimer de los Santos, no? Okay, so, review and tayo, kwentuhan session, tanong ang portion, na-miss ko to, no? Kaya lang, more than an hour na ako. Okay, sagot lang ako ng ilan. Which is better, Glock 18 or 17? Depende sa'yo. Sir Jomar Asuncion, okay? Ayan, tanong ni Sir Jomar Asuncion, which is better, Glock 18 or 17? Personally, kasi tinanong mo ako, pipiliin ko Glock 17. Why? I'm not a fan of rapid fire. Ayaw ko yung rapid fire. Nasasayangan ako, no? Kasi bakit? Sa rapid fire, 10 balang pinakawalan mo, ni isa walang tatama. Bakit? Rapido yung pak. Kung san dumadampi yung bala nun. Diba? Hindi ka tulad sa single fire, matatansya mo. Sa rapid fire, hindi. Rapido. So, nasasayangan ako. Ako kasi yung tipo ng tao, gusto ko 1:1. Diba? May target ako, isang bala lang papakawalan ko. Diba? 3 target ko, 3 bala, pinakawalan ko, bagsak yung 3 target. Ganun ako, no? Ayaw ko yung bumabaril sa hangin. Ayaw ko yung no-nonsense firing, no? Kung ikaw yung tipo ng tao, seryoso ka, go for the single fire. Mas mag-enjoy ka ron. Pero,
if you want na bumabaril sa hangin or trip-trip lang or pangyabang, go for the Glock 18, no? Kaya lang ako, it's just that bawat BBs napapakawalan ko, gusto ko tatama sa target. Pag meron ako 3 target, tapos nag-miss ako. Halimbawa, yung 3 target, kinailangan ko ng 4 or 5 BBs, failed ako nun. Feeling ko failed ako, hindi ako masaya. Pero, I'll make sure na kung 3 target ko, 3 tatamaan ko. Parang ganun. Parang mas masaya kasi parang accomplishment mo yon sa sarili mo. Pag yung 1:1 ka, di ba? Dun sa target mo. Okay? For me, Glock 18 or 17, Glock 17 pa rin ako. Kasi yung rapid fire, torture yun sa barrel. Okay? Torture sa barrel. Wala ka naman makita. Nakita mo ba si Tanggol, si Coco Martin, or yung mga action star na pistol lang gamit, then nagra-rapid fire? Diba? Wala naman, no? Kumbaga talagang, kaya tayo nag-airsoft para maging realistic. Go na tayo dun. Diba? Okay, when is the right time to upgrade a pistol? When is the right time daw para i-upgrade ang pistol? Kailan ba yung tamang panahon para i-upgrade yung pistol? Mas magandang i-upgrade yung pistol pag bago. Sa totoo lang. If i-fix outer barrel mo, ma-achieve mo kagad yung accuracy. Bakit ba tayo nag-fix outer barrel? Para accurate. Di ba? Paano magiging accurate yung unit mo kung malakas na yung play? Kung yung wear and tear matindi na. Hindi na rin magiging, di ba? Hindi na rin magiging accurate yun. Mahirap ng kapain. Fine-tuning, ang hirap mag-fine-tuning kung yung unit mo masyado ng matinding wear and tear. Ang hirap mag-trigger job kung upod na yung hammer mo, yung trigger mo, yung disconnector mo, etc. etc. Yung bulb knocker mo. Ang hirap mag-trigger job pag ganyan. Pero kung yung unit mo bago pa, napakadaling i-trigger job at saka i-fine-tuning. At saka syempre, i-fix outer barrel. No? Kaya nga kami, bago namin i-out yung unit, ina-upgrade na namin. Kasi pag hindi mo in-upgrade, later on, mamroblema rin kami. Okay? Sa just hope, nasagot ko matino yung tanong, no? Ang daming tanong dito. Actually, 2 notebook to, no? Okay, kailangan pa bang i-dismantle ang unit kapag magi-spray ng oil? No, hindi mo need, ganito. Yung oil natin is pressurized, may pressure, di ba? Kaya no need to dismantle. Kaya pressurized, mag-ano siya, how do you call this? Magpe-penetrate siya paloob. Kasi pressurized eh. Pag yung silicone oil mo, yung ipinapatak, yun kailangan mo mag-dismantle. Pero dahil ang silicone oil natin is yung spray type, no need to dismantle. Okay? So, dako tayo rito sa isang notebook. Bakit karamihan sa Taiwan and Japan brand ay low FPS, especially sa rifle? Nasagot ko na to ng matagal pero sagutin natin ulit. Karamihan sa mga Taiwan and Japan unit is low FPS. Nasa 380 lang, 350. It is because doon sa bansang Japan and bansang Taiwan, regulated ang airsoft. No? Regulated ng gobyerno nila. So, hindi allowed mag 450 FPS, hindi tulad dito sa atin, no? Dito kasi hindi regulated eh. Hindi allowed mag 420 FPS kasi regulated nga. So, yung gobyerno nila nagbaba ng kautusan na ang airsoft is kailangan ganito lang yung FPS. So, yung mga manufacturer doon sa bansa na yon kailangan sumunod. Okay? Kaya inutos ng gobyerno, ang airsoft ninyo kailangan 380 FPS lang or else may mga sanction or may mga penalty, kaya sumusunod po sila. Kaya mababa ang FPS pag mga Taiwan and Japan. Kaya pagdating dito, saka na lang ina-upgrade. Dito sa Big Man, yung mga Taiwan, ina-upgrade na namin. So, para ma-meet mo na yung gusto mong FPS. For example, 450, 470, 490, 500, 550. Ina-upgrade na po namin. Depende sa request ng customer. Okay? Ano ang kadalasang nasisira sa
pistol. Sa pistol, ang pinakakadalasang nasisira is the magazine. Pag nalalaglag. Pag nalaglag, possible ma-misalign yung o-ring, magkakaroon ng leak. Okay? So, ayun. Sana nasagot ko. Medyo inaantok na yata yung ating ibang mga ka-airsoft. Hindi sila nagtatanong. Ismael M. Lucero, good evening, Boss Bigman. Good evening, Sir Ismael. No? Okay, sino to? Pwede po. Okay, ayun. Okay. So, yun lang muna mga ka-airsoft. Grabe, ang dami. O, tignan nyo, ang dami. So, kaya lang more than an hour na ako. Hindi tayo pwede mag-live na masyadong matagal. No? Okay, so, okay. Singit natin to sa mga darating na araw. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po.